Hello po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inanyayahan ko po kayo na umawit at papurihan ng ating Panginoon. Eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, yes, I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yes, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, I want to see you. Want to see you. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Tayo po ay patuloy na umawit para sa ating Panginoon.
Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay This is my Bible. This is my Bible. It is God speaking to me. I am what it says I am. I can do what it says I can do. I can have what it says I can have. So I open my heart today to hear God speak a word that will change my life forever. Makibukas po kayo sa akin sa Hebrews chapter 13 verses 1 to 3. Hebrews chapter 13 verses 1 to 3. Kung nandiyan na po kayo, akin na po mapasahin. Ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Magpatuloy kayo sa pag-ibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kalimutang patuloyin ang mga dayuhan sa tahanan nyo. May mga taong gumagawa niyan noon at hindi nila alam na mga anghel na pala ang mga bisita nila. Damayan nyo ang mga kapatid na sa bilangguan, na parang nakabilanggo rin kayong kasama nila. At damayan nyo rin ang mga kapatid na nagmamalupitan na para bang dumaranas din kayo ng gano'n. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Muli, maraming salamat sa pagkakataon na tayo magkakatipon, magkakapatid. Ngayong umaga, purihin ang Panginoon na muli ay nakasama ko kayo. At muli tayo nagkasama-sama. Alam ko po na kung minsan nasasabik din tayo na tayo magkasama-sama. Pero dahil hindi pa nga pwede, naniniwala ako na dating yung panahon, pagkakataon na muli magkakasama-sama tayo. At sa ngayon, samantalahin natin ang pagkakataon ito na tayo mag-aaral. At alam ko na, naniniwala ako na kasama ko kayo ngayon. Muli, magandang umaga mga kapatid. At bago po tayo magsimula, nais ko po munang tayong manalangin. Ama, muli maraming salamat sa pagkakataong ito na kami magkakapatid ay nagkakatipon-tipon upang papurihan at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Ama, pagkatunay nga, Lord, na kung wala ka, wala naman kami magagawa. At patuloy ang dalangin namin, Panginoon, na samahan niyo po kami, patuloy niyo kaming gabayan, patubayan. At tunay nga, Lord, na patuloy na lahat ng bagay ay sa iyo namin pagkatiwala. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa pagkataon pinagkalab sa akin na maghayag na yung salita at ang dalangin ko, Ama, tunay nga na ikaw po lamang kalang makita. Hindi po ako kalang makita pagkat alam ko po na hindi naman ako ang dapat nilang makita. Ako'y gamitin mo lamang na tagapagsalita sa mga bagay na nais may pahayag sa kanila. Maraming salamat po. At tunay nga na marapat lang ibalik siya ang pinakataas sa papunit karangalan
At aking pangalan po ng Panginoon sa Kristo, sa gabay po ng Banal Espiritu Santo, kami nagkakaisa at sabi ng malakas na Amen and Amen. Malakpakan po natin, Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. At ang pag-aaral po natin ngayon ay pinamagatan po natin ng assurance of what we believe. Assurance of what we believe. At ang ating pong teksto ay makikita natin sa Hebrews chapter 11 verse 1 to 3. At alam ko po na ito yung madalas na natin binabasa at muli po natin siya pag-aralan sa oras na ito. At ating pambuksan ng ating mga Biblia at basahin po natin ang Hebrew chapter 11 verse 1 to 3. Basahin ko po sa Tagalog at mamaya basahin ko po sa Bibliang English. Tayo may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, naunuan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita Niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Purihin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na ang mga bagay na hindi nakikita ay di lang mahirap na paniwalaan, no? Kasi nga, pangkaraniwan, sabi nga ng ibang mga ano natin, no? To see is to believe, sabi ng karamihan. Pero tayo, ang pinaniwalaan natin, kahit di siya natin nakikita. At basahin ko po siya sa English, no? Sa wikang English, sa RSV, sabi po nito, now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Verse 2, for by it the men of old received divine approval. Verse 3, by faith we understand that the world was created by the word of God, so that what is seen was made at things which is not appear. Ulitin ko po ang pagbasa kasi po yung word at saka word halos pareho ang tunog. Ulitin ko po. By faith, sa verse 3 po ito, we understand that the world was created by the word of God, yung salita, yung mundo at yung salita, so that what is seen was made out of things which do not appear. Sabi nga sa Tagalog, sa verse 3, dahil sa pananalig sa Diyos, naunuan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita Niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. At dahil nga sa mula sa hindi nakikita, tingnan po natin, no? Noong panahon na tayo gawin natin halimbawa yung ating sarili. Katulad ko sa aking sarili, ano po, nung ako'y mag-asawa, naniniwala ako na magkakaroon kami ng anak. Pero nakita ko na po ba yun? Wala pa ako nakikita. Hindi ko pa nakikita. Hindi ko alam kung babae o lalaki ang magiging anak ko. Pero naniniwala ako na magkakaroon ako ng anak. Ito sa mga bagay na hindi nakikita. So, anong tawag doon? Diba? Umaasa. Naniniwala. May pag-asa na magkakaanak ko. At siguro, kayo din, ganun din, no? Meron kayong mga bagay na bagamat di pa nakikita, ay pininiwalaan nyo na mangyayari. At sabi nga, pangkaraniwan, yung mga tao na ang sabi ay to believe, yung tanong mo sa kanila kung naniniwala sila may utak, sabihin meron. Ang tanong, nakita ba nila? Di ba? Hindi naman. Katulad ko, naniniwala ko may utak ako, pero hindi ko pa nakita. Nakakita ko ng utak ng iba, lalo yung mga na-aksidenteng may sumabog ang utak. Nakita ko meron silang utak at kumalat pa nga sa kalsada. Pero
Ako, hindi ko nakita yung sarili kong utak. Hallelujah. Medyo mahaba yung ating kwentuhan. Pero, balik po tayo. Mag-umpisa po tayo sa letter A ng ating pag-aaral. Ang letter A ng ating pag-aaral ay hope o pag-asa. Umaasa po tayo na may magandang mangyayari sa ating kinabukasan o sa ating buhay. At katulad din ng mga nag-aaral, umaasa sila na sila gagraduate, pero kailangan sila mag-aaral. Di po ba? At ang letter A nga po natin ay umasa po tayo na may magandang mangyayari sa ating kinabukasan. At basahin po natin ang ating supporting verse sa Roma. No? Sa Roma. Buksan po nyo ang inyong Biblia. Magbabasa po tayo. Sabi po rito sa Roma chapter 4 verse 18 hanggang 19. Sabi po rito, bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nalig pa rin si Abraham na siya magiging ama ng maraming bansa. Ayon sinabi sa kanya, kasi dami ng bituin na magiging lahi ng bituin ang magiging lahi mo. Mag-iisang taon na siya noon at uugod na ang asawa naman niya si Sarah ay baog. Gayon man hindi nang hina ang kanyang pananalig. Di po ba? Matanda na siya tinanong Abraham at ang kanyang asawa ay baog pa. Sabi po rito ulitin kapag basa. Sabi po sa verse 18, bagamat wala nang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasi dami ng bituin ang magiging lahi mo. Isang daang taon na siya noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niya si Sarah ay baog, no? At ang asawa niya si Sarah ay baog. Gayon man, hindi nang hina ang kanyang pananalig. Isipin nyo, no? 100 taon na si Abraham at ang kanyang asawa si Sarah ay ganun din at baog pa. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Naniwala siya sa pangako ng Diyos na siya ay magiging ama ng ang kanyang magiging lahi ay kasindami ng bituin. At naniniwala ko na kasama tayo sa kanyang lahi, no? Na kasindami ng bituin. At yung pag-asa niya, hindi siya nawala ng pag-asa, no? At yung pag-asa sinasabi ko, hindi pag-asa ng hindi pag-asa sa Quezon City na nagbabalita ng bagyo. Hindi yung pag-asa yun. Hindi yung weather station. Sinasabi kong pag-asa ay yung pag-asa, yung hope na nagmumula sa Panginoon. At ang pag-asang yun ay nilagay ng Panginoon sa ating puso upang umasa sa mga bagay na mahirap paniwalaan pero nangyayari. At nakita po ninyo, no? Si Ninong Abraham, 100 taon na siya. Pero dahil naniwala siya sa pangako ng Diyos, naging ama siya ng maraming bansa. At bagamat ang kanyang asawa'y baog, nagkaanak pa rin siya. At yung pag-asa talagang sino sa atin ang nawawalan ng pag-asa. Kung nawawalan ka ng pag-asa, manalangin ka sa Panginoon upang ang pag-asa ay mati mo sa iyong puso. Maniwala ka, umasa ka sa Panginoon at magkakaroon ito ng katuparan. Katulad ng ginawang pag-asa ni Abraham. Pasensya na kayo, no? Parang seryoso itong ating pag-aaral. Pero dapat At maaari sa mga may pagkakataon na nagtatanong kayo sa akin o nagtatanong kayo sa inyong sarili, ba't kaya ganito itong pagkakataon ito? Parang ang hirap ng sitwasyon. Paano pa ako aasa? Lalo ngayon may pandemya, ano pa aasahan ko? Di po ba? Lalo na nakaraan na lockdown, kailangan ng ayuda. Pero naniniwala ko na yung pag-asang nilagay sa inyo ng Panginoon, hindi siya nagkulang at hindi niya tayo pinabayaan.
na po natin pakahaba ng pag-aaral natin ngayon, no? At bago nga pala makalimutan, mga kapatid, maligayang Pasko at manikong bagong taon sa inyong lahat. At patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon ng maraming handa. At sana, huwag niyo ako makalimutan. Joke lang. Biro lang. Para matawa naman kayo. At matawa rin ako. Hallelujah. Sige, huwag natin pakahaba ng ating pag-aaral. Dumako po tayo sa letter B, no? Yung assurance. Ang inumpisahan po natin sa pag-asa. Ngayon naman po yung assurance, yung pagtitiyak. Siguraduhin mo yung pananampalataya para magkaroon tayo ng katiyakan. Ng pagtitiyak. Tiyakin po natin yung ating pananampalataya. At meron po tayong supporting verse dito. Basahin natin yung sinasabi sa Mateo. Sa Mateo chapter 19. Basahin po natin sa Mateo chapter 19. Verse 21 po tayo. Nandiyan na po kayo. Babasahin ko na po. Sabi po rito. Itataas ko po ng konti ang pagbasa, no? Umpisahan ko sa 20. Pero ang ano po natin ay 21. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Ito na po yung ating supporting version 21. Sabi po sa 21, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. May katiyakan po ba? Yung kanyang sinabi. Ano po ang kanyang sinabi? Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Tinitiyak po niya na gagaling siya. At nangyari naman po yun, di po ba? Na dahil sa kasaysayan ng Biblia, sinabi nga ron na nung mahipo niya, ilalayan ng damit ng Panginoong Hesus, naramdaman ng Panginoong Hesus na mayroong umalis sa kanya, na mayroong lumabas sa kanya. Kaya lumingon siya ng lingon, hinanap niya. Pero sabi nga ng mga apostol, sa dami po ng taong yan, paano niyo malalaman kung sino humipo sa inyo? Pero dahil yung babae ay kinumbik o nagkaroon ng conviction, sinabi niya sa Panginoong Hesus ang ginawa niya. At ano sabi ng Panginoong Hesus sa kanya? Dahil sa iyong pananalig, pinagaling ka na. Pananalig. Kasi tiniyak niya sa kanyang sarili, nagagaling siya. Yung assurance, no? Sinigurado niya, tiniyak niya, nagagaling siya. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako. So, nung oras din yun, no, gumaling siya. Sa atin, sino sa atin? Ang tiniyak, ang nakatiyak na may mangyayari sa ating buhay. Sana po sa kalagitnaan, no, meron tumayo na isa sa atin na sinabi, nagkaroon ako ng katiyakan na ganito ang sinabi ko sa aking sarili sa Panginoon. Hiniling ko sa Panginoon. Hindi naman natin mahihipo ang Panginoon yan, no? Yung salita lang ng Panginoon. Tiniyak at naging assurance mo na mangyayari. Sana meron tumayo sa ating kalagitnaan at ipahayag ang katiyakan na ito'y nangyari sa kanya. Napaka parang ang lalim naman, no? Tiyak na tiyak mo sa iyong sarili. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, patutuwa ko sa aking sarili, no, na tiniyak ko sa Panginoon, inangging ko na yun nangyari sa aking buhay. Inangging ko sa Panginoon na gagaling pa ako. Kaya nga kausap niyo pa ako ngayon, no? Kaharap niyo ako. At alam niyo naman nangyari sa akin, no? Na, yung iba nga, hindi po ba? Pagdating ng ospital, hindi nakauwi. At yung iba, hindi na nakarating ng ospital dahil pumutok na yung ugat sa ulo. Ako man po, pumutok na yung ugat ko sa ulo. Pero, maging ang doktor nagtataka. Bakit yung ugat na pumutok na yun sa ulo ko? Parang may nagtakip at tinakpan. At naniniwala ako na ginawa ng Panginoon to sa akin, boys. Pagka naniniwala ko, ayun nangyari sa akin, ay
Nung ako'y magising, nagtanong pa nga ako sa Panginoon, Lord, bakit? Sabi ganun. Pero naniwala ko, pagagalingin ako ng Panginoon. Alam po ninyo, umalis kami ng bahay. Nakarating kami ng Inares. Dinala ako sa Pio. Dinala ako sa CT scan. Hindi po ako nakatulog. Hindi po ako natulog. Hindi po ako pinanghinaan daw pagkat inangking ko. Tiniyak ko na pagagalingin ako ng Panginoon. At pinagaling naman niya ako. Sa katunayan nga ngayon, dahil pinagaling ako ng Panginoon, kung tutusin nga sa yung sakit ng katawan ko na nararamdaman, no? Yung kalahati ng katawan ko, kung ako'y panghihinaan ng loob, pwede na akong bumigay. Pero dahil tinitiyak ko, natutulungan ako ng Panginoon at inaangkin ko, natutulungan niya ako, paralakasin pa niya ako. Kaya ito, no, nakakapagkwento pa ako sa inyo. Mga matlong minsan dumadapis ang aking salita, nakapagkukwento pa rin ako sa inyo. At alam ko na pwede pa tayo magkwentuhan sa mas mahabang panahon, pero sa oras na ito, paiksin na lang natin, no, yung ating kwentuhan. Sabi nga sa ating teksto, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the men of old received divine approval. By faith we understand that the world was created by the word of God, so that what is seen was made out of things which do not appear. Ang lahat ng bagay ay nagmula sa hindi nakikita. Yan po ang ating una, yung hope. At yung pangalawa, yung katiyakan o yung assurance. At ang pangatlo, dito po tayo sa letter C, faith in God. By faith we understand that the world was created by the word of God, so that what is seen was made out of things which do not appear. Na yung lahat ng bagay na ating nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ba yung mga bagay na hindi nakikita? Tulad nga sinabi ko kanina, no? Nung mag-asawa kayo, nung mag-asawa tayo, nung mag-asawa ako, naniniwala ako na meron akong anak. At nagkaroon nga, nagmula sa hindi nakikita. At hindi lang yon, nagkaroon pa ako ng maraming apo. Diba? Nag-umpisa kami sa 2, naging 5. Ngayon, mas marami pa kami. At purihin ang Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay, ito itong nagmumula sa hindi nakikita. Kaya nga, yung mga hindi nakikita ito, yung mga bagay na dapat nating paniwalaan. At mababasa natin ang mga bagay na ito sa Romans, no? Sa aklat ng Roma, merong sinasabi, babasahin ko po sa, itataas ko ng konti at ibababa ko ng konti ang pagbasa. Pero ang talagang supporting verse po natin dito ay Roma chapter 4 verse 21 hanggang 24 lamang po. So, basahin po natin. Babasahin ko po ng konti sa bandang itaas at babasahin ko sa bandang ibaba. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig niya, sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Binasa ko yung bandang itaas. Tapos babasahin ko naman po rito sa bandang ibaba, sa ating supporting verse 21. Ang sabi po rito, lubos siyang nananalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Sabi ko sa bandang ibaba, basahin ko yung bandang ibaba, sabi, at ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay
upang tayo'y mapawalang sala. Binasa ko yung Pantaytas, binasa ko yung Pantay, pero alam niyo mas magandang basahin niyo yung kabuuan ng kwentong ito, no, nasa Romans chapter 4. Basahin niyo yung buong kabuuan niya. Pero binasa ko po lamang ay yung bahagi na ating pag-aaralan. Sabi nga sa RSV, sa wikang English, ang RSV pong Biblia, Revised Standard Version, sabi po, fully convinced that God was able to do what He had promised. That is why his faith was reckoned to him as righteousness. But the word it was reckoned to him were written, not for his sake alone. 24, but for ours also. It will be reckoned to us who believe in Him that raised from the dead, Jesus our Lord. Itong recon kasi pagtitiyak. At marami pa sa ibang kahulugan na kung isa-isa naman natin ay ang dami nito sa tawag dito sa dictionary. Ang dami niyang kahulugan. Kaya wag na po natin siyang kalungkatin. Pero ang ano lang, yung pagtantya at pagtitiyak, tinitiyak na ito nauukol din para sa atin. At alam nyo, talagang napakadakila ng Panginoon, no? Yung pag-asa, yung katiyakan ay binibigay sa atin ng Panginoon. Lalo na ngayong panahon na ito na may mga dumaranas tayo ng kahirapan, dumaranas tayo ng mga problema, pero merong katiyakan na sasagot ang Panginoon sa lahat ng nanaisin natin, sa lahat na ipapanalangin ninyo, ipapanalangin natin. Merong katiyakan, katulad nga binasa natin sa umpisa, na merong assurance na ang Panginoon ay tutugon. Sabi nga, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Yung lahat ng bagay na hindi natin nakikita ay merong katiyakan na mangyayari, katulad na nangyari sa babaeng matagal nang hindi gumagaling. Nagkaroon siya ng katiyakan sa kanyang sarili. So, bawat isa sa atin, tiyakin din natin sa ating sarili na yung mga bagay na pwede mangyari para sa atin. Kung nais natin magkaroon ng magandang kinabukasan, tiyakin natin na mangyayari ito sa atin. Sa paanong paraan. Huwag tayong matulog. Huwag tayong tutulog-tulog. Lalo yung mga bata nag-aaral. Kung gusto mo makatapos ng pag-aaral, huwag kang tatamad-tamad. Huwag kang tutulog-tulog. Tiyakin mo sa iyong sarili na gusto mo makatapos ng pag-aaral. At sa pagkakataong yan, yan mag-uumpisa ang masigit na magandang pagbabago sa iyong buhay. Tiyakin mo na tutulungan ka ng Panginoon na malampasan yung mga bagay na mahihirap sa pag-aaral. Hallelujah. Ito nga sa pagkakataong ito, no? Hindi natin pakahaba ng ating pag-aaral. Nais ko po lamang na meron pa pong may mga bago po pa tayong nakikinig sa oras na ito. Nais ko po na gabayan kayo sa isang panalangin na pagtanggap sa ating Panginoon. Mananalangin po ako bago tayo magtapos. Mananalangin po ako na ng pagtanggap at tanggapin po natin ang Panginoon na ating Panginoon sa lintang pagligtas upang tayo man ay makabilang sa lahi ni Abraham. Pagkat ang pangako ay nasa lahi ni Abraham. At tanggapin po natin yung pangako yun sa pamamagitan po ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. At sabi nga ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and for all whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Una pong nagbigay ng Diyos ng regalo sa atin. Tanggapin po natin. Anong dapat gawin? Di po ba may binibigay ang Diyos? Ang dapat natin gawin? Tanggapin. Binibigay kung hindi binibigay, bakit natin tatanggapin? Binibigay nga
At ang oras mong ito, tanggapin mo natin ang binibigay ng Panginoon. Tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon sa sariling tagapagligtas. Sabayan niyo po ako. Sabayan niyo sa panalangin. At ang panalangin ito ay ang kininyong para sa inyo. Imuko po tayo. Panginoon, alam ko po na ako'y makasalanan. At nababasa niyo po ang aking buhay. Alam niyo po ang aking kasaysayan. Lord, kaya sa oras na ito, dalangin ko po na patawarin niyo ako sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala, sa aking mga naisip, nasalita at nagawa. Patawarin niyo po ako. At tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At ikaw na po ang maghari sa aking buhay, Panginoon. Ikaw na po ang maghari sa aking puso. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tinatakwil ko na po ang gawa ng dyablo sa aking buhay. Ikaw po na lamang aking kilalaning Panginoon. Panginoon, inangin ko po ang kapatawaran at pagkatiling ko po ito. Napatawarin mo po ako. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Ako na lamang po ang mananalangin, mga kapatid. Naniniwala ako na narinig ng Panginoon ang inyong panalangin ng paghingi ng patawad at ang pagtanggap sa Kanya bilang inyong Panginoon at sariling pagligtas. Panginoon, narinig ko po ang panalangin ng mga kapatid na ito. Tinatanggap kanila bilang kanilang Panginoon at sariling pagligtas. Ang dalangin ko po, patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mo silang gabayan, patnubayan, Panginoon, at higit na pagtibayin po sa kanilang puso ang pananampalataya at pananalig sa iyo, Panginoon. Lord, itanig mo po sa kanilang puso ang pagkauhaw sa iyong mga salita, Panginoon. Patuloy po nilang pag-aralan ang iyong mga salita. At tunay nga, Lord, na ang dalangin ko, hindi po lamang sa kanila, kundi para sa kanilang buong sambayan na kanilang tanggapin. Ay Lord, karoon din ng kaligtasan. So, sabi nga sa gawa chapter 16 verse 31, sabi roon ng ang Panginoon, ang mga apostol Pablo ay nakakulong. Sabi ng kanyang unang bantay, ano ang kanilang gagawin dahil nga nagkaroon sila ng pagkatakot sa oras na yon na akala nila itataka sila ng apostol Pablo. At sinabi nga nila, nagtanong sila, ano ang dapat namin gawin? Ang sabi ng apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambayan. Panginoon, nang dumalangin ng mga kapatid na ito, nang tanggapin ka nila bilang Panginoon sa pagligtas, nanampalataya po ako na maliligtas din ang kanilang buong sambayan. Maraming salamat po. At tunay nga, Lord, wala akong gagawin kundi ang patuloy na magbalik sa iyo ng papuri at pasalamat. At maraming salamat po na ginamit mo ako upang maihag sa kanilang salita. At sa oras ito, wala po akong gagawin kundi ibalik sa pinakamataas na papuri at karangalan. At tanging pangalan po ng Panginoong sa Kristo sa gabay po ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Hallelujah, mga kapatid, maraming salamat sa pagkataon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na muli ay natanggap natin siya. At muli, narito na po tayo sa bahagi na pagtatapos ng ating pag-aaral. Sabi nga rito, babasahin ko lang po sa pagtatapos. Babasahin ko lamang po yung talata na muli kong binasa kanila, no? Sa ating pagsasamantala pagtatapos ay babasahin ko sinasabi sa Romans chapter 4 verse 21 hanggang 24. Ang sabi po, fully convinced that God was able to do what He had promised. Magagawa po ng Diyos ang kanyang mga ipinangako sa mga pagtitiyak natin sa ating sarili na ang mga pinangako ng Diyos na ito ay ating pangahawakan. Kaya sa verse 22 sabi, that is why His faith was reckoned to Him as righteousness. Yung ating pananampalataya, panghawakan po natin at ito ang ating magiging katuwiran. And verse 23, but the word it was reckoned to Him were written not for the sake alone, for His sake alone. At sabi po, yung salita ay hindi lamang sa kanyang hindi pagtitiyak para sa kanya, kundi para din po sa atin na nakikinig at nag-aaral ng kanyang mga salita. And lastly, sa verse 24, sabi po, but for ours also, it will be reckoned to us who believe in Him that raised Him from the dead.
Jesus, our Lord. At para sa ating mga nananampalataya ay isang pagtitiyak dahil sa ating paniniwala pananampalataya na ang Panginoong Hesus ay muling binuhay mula sa patay. At ang ating Panginoong Hesus ay isang katibayan na tayo muli ring mabubuhay. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Muli mga kapatid, kaya nga nasabi ko, hindi natin pagkahabaan natin pag-aaral. Tayo po'y muling manalangin. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Ama, muli maraming salamat po sa muling pansamantalang pagtatapos namin pag-aaral. Ang dalangin ko, Panginoon, patuloy na itiho po sa kanilang puso, sa kanilang isipan ang lahat namin pinag-aralan. At Lord, sa mga bata nag-aaral ngayon, Lord, ang dalangin ko, kabayan at patnubayan niyo po ang bawat sa kanila. Pagpalayo po sila sa kanilang pag-aaral. Sapagkat naniniwala ako na nananampalataya, Panginoon, na nandiyan ka, nakikita mo sila, at hindi mo sila pababayaan. Magiging ang mga kapatid na rito, Panginoon, alam ko po na nandiyan ka, nakikita mo ang kanilang mga pangailangan, at kayo po ang handang tumugol sa lahat na ito, Panginoon. At ako'y tagapaghayag lamang ng iyong salita, Panginoon. Tunay nga na naniniwala ko na sa pamamagitan ng mga salitang ito ay muli mo pinagtitibay ang kanilang pag-asa, ang kanilang pagtitiyak, at ang kanilang patuloy na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, muli maraming salamat. At sa aming pagsasamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, dalawin ko na ang bawat isa ay samahan ng kanilang mga anghel, Panginoon, na ingatan sila sa kanilang pag-uwi, gabayan sila sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Kung hindi man sila uwi, Panginoon, gabayan sila sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Muli maraming salamat, Panginoon. Ingatan po sila, sama sila naroon. Ito ang aking dalangin po. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po kaming lahat ay nagkakaisa. Nagsasabing malakas na Amen and Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.